Sinabi ni Eden Santos, nagkaroon po siya ng pag-review ng dokumento at naglabas sila ng parang special report and rejoinder dito sa gimmick ni Lola Claire Castro na padala-dala pa siya ng dokumento. Yun pala, mahigit kalahati ay mga blankong papel. At Ito ang wow trending fake news ng Malacanang na bisto ng reporter ng Net25 na si Eden Santos. Sa isang press con ay pinagyayabang ng spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro na mula July 1 daw 2022 hanggang sa May 31, 2025 ay umabot na daw sa 4,027 na mga barangays ang naideklarang cleared na sa illegal na drogi. Pero nang tanungin ng reporter ng Net25 na si Eden Santos kung anong mga barangay ang na-cleared na kahit ilan lang, ayon pa sa sagot ng spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro, nasa ngayon pa lang na informasyon ang ating natanggap ay wala pa tayong detalye sa mga barangay. Sa ngayon, hihingin daw po nila sa PDEA at mga law enforcement agency sa mga sinasabing barangay. Pero nang humingi si Ms. Eden Santos ng kopya ng listahan na ipinakita ni Attorney Claire Castro sa kanyang press con, nagulat si Ms. Eden Santos dahil ang listahan ay walang mga pangalan ng mga barangay kundi mga numero lang. Oh my God! At isa pa na ikinagulat ni Ms. Eden Santos ay ang kapal ng hawak na papel ni Attorney Claire Castro sa press con niya sa palasyo. Sa bandang gitna ay puro lang pala bond paper, blanco. OMG! Kaya binigwasan ng mga netizens sa comment section ng spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro, mahilig ka sa fact check, Auntie Claire, pero wala ka namang proof para sa mga name ng mga barangay. Puro ka naman fake news, pinagmamalaki mo pa. Nabudol na naman tayo sa drug free na yan. Nako Auntie Claire, budol queen, blank bond paper. Kung totoo yan, ipakonfirm natin sa mga barangay captains at mga kagawad kung totoo. Budol yan, kagaya ng 5,500 flood control projects. What do we expect? Sinungaling ang boss, edi sinungaling din ang mga galamay, mga jutang dinina. Wala ng konsyensya, sana nakatulog pa si Auntie Claire nang mahimbing sa gabi. Harap-harapan na talaga tayong ginagago. Ibig sabihin yan, ipinamigay niya na hindi naman lang tinitignan kung may laman ba, nagmukha na namang tanga. Yung panahon ni Presidente Duterte parang ang bilis ng panahon. Itong nakaupo ngayon parang ang tagal matapos. Ganyan din kasi pag gusto mo na yung mga nangyayari, mabilis ang panahon. Pero kapag nababagot ka parang ang bagal ng oras. Mahilig talaga sa blank ang admin na ito. Blank spaces, GAA, PAISCAM, and blank pages ni Yusek Claire Castro. Drug cleared barangay? Seriously, as always we've been taken for a ride, given information that either false or half-truth. When will this end? Ito po ang mga barangay, kaya lang wala pong mga pangalan. Nakalimutan po ng Pangulo na pirmahan. Kasama na rin po dyan yung blankong mga papel. Pasensya na at may karamihan. Para sa kaalaman mo Auntie Claire, kalat na kalat po ang drogi sa Pilipinas. Parang candy na lang kung bilhin sa mga adik. Subukan mong pumunta sa mga kritikal na lugar at malilinawan ka sa mga sinasabi mo. supposedly, ang kanyang pangalan ay Presidential Communications Office, pero the way they are conducting things and the affairs of doing propaganda attacks, hindi po nababagay na tawagin ang opisina na ito nila Lola Claire Castro na Presidential Communications Office, because there is nothing about communications that they do, and it is very unpresidential ang kanilang mga pinaggagawa. Kaya mas nararapat na tawagin po ito na Presidential Propaganda Office. So itong Presidential Propaganda Office ni Marcos, kung saan po nandyan si Aling Claire Castro bilang tagapagtahol at tagapagpasabog ng mga maruruming laro sa propaganda para atakihin po ang mga kalaban sa politika ng kanyang amo na si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez, of course, kasama dyan. Nung nakaraang 2 araw, nagkaroon po sila ng adelantado at arogante na pagpapadala ng liham mula doon sa Office of the Presidential Propaganda Office papunta po sa pamunuan ng Net25, kung saan po doon ay journalist employee si Eden Santos. Isa ito po sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps
na very critical pag nagtatanong po, pero may batayang tama at matuwid po ang layunin upang maisiwalat kung gino-good time at pinapasakayan po ni Aling Claire Castro ang mga Malacanang press corps upang magpalusot ng maruruming laro ng propaganda, fake news at iba pa. So itong si Eden Santos ay naging mainit sa mata nitong Presidential Propaganda Office ni Marcos, no? That includes sila J. Ruiz, si Aling Claire Castro at iba pa. So dahil sa pagtatanong, nabubulgar po ni Miss Eden Santos ang mga kathang isip na mga ipinapalabas na mga pahayag nitong presidential barker ni Marcos na si Aling Claire Castro. Kaya napapahiya siya. Hinanapan nila ng butas at upang nang sa ganun po ay kanilang maipagbawal o i-cut out po si Miss Eden Santos upang hindi na mag-cover ng Malacanang press corps. At pinadalhan po rin ng sulat ang pamunuan ng Net25 kung saan daw lumalabag sa Protocol of Security itong si Eden Santos, which is very flimsy, mababaw at walang katuturan sapagkat ang nakita po nating sinasabi nila nitong Presidential Propaganda Office ni Marcos ay lumapit ng todo daw o nagdikit ng husto si Eden Santos nang siya po ay mag-interview kay Ginoong Marcos sa Tarlac in an event na nandun po nagko-cover ang Malacanang press corps. But of course, we know na ito po ay palusot. Ito po ay mga hindi kanais-nais at walang batayang tama sa ating sensibilities and reason, basta lang mabutasan, basta lang po makagamit ng rason upang makat out at mapigilan po si Miss Eden Santos ng Net25 na maging bahagi ng mga ginagawang propaganda briefing ni Aling Claire Castro, no? So, nag-react din po dito ang pamunuan, ang editorial authority ng Net25 at para sa kanila, hindi na po tama. Wala na po sa tamang rason o dahilan na pakialaman pa ng Malacanang, ng Office of the President, particular po ng PCO, ang pangloob at internal na mga editorial prerogative and decision ng isang independent at pribado na media group like Net25. Tama naman po ang punto dyan ng Net25 sapagkat hindi pwedeng magsagawa ng anumang pamimilit o anumang pagdidikta ang Malacanang o sino pa mang ahensya ng gobyerno upang pakialaman po ang malaya at hiwalay na uri ng editorial policy ng isang independent at hindi kontrolado ng gobyerno na media outfit like Net25. At pinanindigan din po nila na si Eden Santos po ay lehitimo na journalist employee nila at wala silang nakikitang dahilan according to the leadership and editorial authority of Net25 na i-pull out nila si Miss Eden Santos, no? So abangan natin kung ito ba ay papayagan pa rin na pumasok at mag-participate sa mga propaganda briefing na ito na ginagawa ni Lola Claire Castro, itong reporter, journalist ng Net25. Pero paano ba ito nagkaroon ng isang pag-target na abusado, mapanupil, at wala po sa katarungan na hakbang ng Malacanang, including the Office of the President, upang isingle out po ang isang journalist o mamamahayag. Sapagkat ito po may kaugnayan sa ilang mga balita, subalit hindi pala balita, kundi kasinungalingan na pilit pong pinapalusot nitong presidential barker na si Claire Castro. One of these na mga ginawa sa kasinungalingan po nitong Malacanang under the operations ni Lola Claire Castro ay ito pong pagdeklara niya na mayroon na po tayong 4,027 drug-free, drug-cleared barangays. Wow! E di, syempre, nagpahambog siya, no? Nagyabang-yabangan siya. At may hawak siyang, kunwari, makakapal na dokumento. E di, nagtanong ng direktahan itong si Miss Eden Santos. Sabi niya, ma'am,
pwede ba pong naming malaman ano-anong mga barangay po ito, anong mga pangalan nito, at kung mayroon pong mga karagdagang impormasyon para po maging tama naman ang aming pagbabalita dito. Ang sagot ni Lola Claire Castro, mga kababayan. Opo, bibigyan kita mamaya ng mga detalye nito, pero wala pa akong detalye na tanggap eh. Ito pa lang, okay? So, the next day yata nangyari, nagpakita siya ng tinatawag niyang drug-cleared barangays. Yun pala, drug-cleared, as in Claire Castro. Hindi pala totoo. Sapagkat nang binigyan po niya ng kopya, we are not yet confirming kung sa iba pang mga miyembro ng Malacanang Press Corps ay ganun din po ang binigay na dokumento nito ni drug-cleared Castro. Drug-cleared Castro ay sinabi ni Eden Santos, nagkaroon po siya ng pag-review ng dokumento at naglabas sila ng parang special report and rejoinder dito sa gimmick ni Lola Claire Castro na padala-dala pa siya ng dokumento. Yun pala, mahigit kalahati ay mga blankong papel. At ni isang pangalan ng barangay na sinasabi niyang drug-cleared barangay o drug-free barangay ay wala. Mga numero lang po na hindi mo maintindihan saan nila pinaghuhugot. At ano po ang naging batayan ng mga numero na ito. So not even Barangay Claire Castro was listed. At wrong spelling siguro yung binigay na dokumento sapagkat instead na drug-cleared barangay, dapat ay drug-cleared barangay. Spelling ng pangalan niya, no? Hindi pala cleared, kundi cleared. At ito ay gawa-gawang kwento niya lang. Kasi walang sustansya, walang supporting documents, walang supporting details of information. At ang mga numero na ito na sinasabi ng kanyang dokumento do not speak for any more of reality sapagkat anybody can write down the numbers but you need to have details in order to have credible information, believable. Hindi po yung kathang isip at mga inilista sa blankong papel. Kaya, ang sabi ni Miss Eden Santos, kaya pala medyo makapal itong kanyang mga ipinakitang dokumento, yun pala ay blankong papel. Kaya cleared, kasi cleared paper. Hindi pala cleared barangay, cleared paper, mga clear na papel. At hindi rin po cleared barangay, kundi cleared barangay. Ito po ang dahilan kung bakit pinag-iinita nila itong journalist reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos sapagkat malakas pong loob niya para salungatin at banggain po ang anumang mga taktika ng panluloko, panliligaw at pagliliko ng mga impormasyon na gustong ipalusot nila Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang barker na si Lola Claire Castro. So, ito po ay maling-mali at napakalubha po ito na pandaraya sapagkat gusto po nilang wasakin at bigyan ng dungis ang maganda na mga naging achievements po ng former President Duterte, si Tatay Digong, si PRRD, hinggil po sa paglaban dito sa mga illegal na droga at sa mga kaakibat na sindikato ng illegal na droga. So para po ito ay kanilang mabigyan ng dungis, sinasabi nila na hindi naman daw totoo na nagkaroon ng cleared barangays. Ano pong nangyari doon? Sa 2022 April na binabanggit ng PIDEA, ng Dangerous Drugs Board at ng iba pang consolidated report ng multi-agency na nagsasabing almost 26,000 barangays na ang na-cleared. Wala nang mga presensya ng sindikato sa droga at mga nagtutulak o nagninegosyo ng illegal na droga. Yan po ay nangyari noong April 2022. Mga 2 buwan po bago bumaba si Pangulong Duterte sa kanyang pagiging Pangulo at magtatapos ang kanyang termino, ay naglabas po ng Consolidated Drug Clearing Evaluation Report ang iba't ibang sangay ng gobyerno, kinonsolidate ito. At nagpapakita na mayroong 26,000 mahigit na mga barangays po out of the 42,000 barangays ang totally cleared na
sa presensya ng mga sindikato sa illegal na droga at pati na po sa operation ng mga kriminal na nagninegosyo o nagtutulak ng illegal na droga. Ngayon, gusto po ito ni Marcos na burahin. Gusto po nila itong pagtakpan, kaya po gumagawa sila ng kwentong kotsero. At ganyan po ang abilidad nito ni Lola Claire Castro. Kaya po siya tinatawag na presidential barker o kaya presidential propaganda operator. Ang problema, there is one important factor na nakalimutan po nila Marcos at nila Lola Claire Castro, na kahit ano po ang pagsisinungaling na gagawin mo, panluloko at palusot sa taong bayan, hindi mo po maluloko habang buhay ang mga mamamayan. Kaya ito, sumambulat po ang kanilang sariling pagsisinungaling na mga blankong papel. Kaya pala cleared barangay kasi nakasulat sa mga cleared paper na walang pangalan. So malinaw na ito ay panloloko. Malinaw na ito ay palusot. Malinaw po na dinadaya nila ang taong bayan. Kaya nobody is buying the stories anymore na naglalabas po o nanggagaling mula sa propaganda office ni Marcos. Katawa-tawa po tuloy ang nangyari sapagkat ito lumalabas na dinadaya nila ang kanilang sarili. Braveheart, huwag kalimutan mag-like. Ayun. James Music, keep safe always and God bless. Percival Pomarios, Sir, saan lugar ang mga drug-free? Sa utak lang ni Marcos at ni Claire Castro po may drug-free na mga barangay. Kasi kung hindi po panluloko at hindi po ito pagsisinungaling at panliligaw, panlilito sa taong bayan, bakit ka maglalabas ng listahan supposedly ng mga drug-cleared barangays na nakasulat ay mga numero walang pangalan at ang karamihan ng dokumentong inilabas mo sa iyong propaganda briefing ay mga blankong papel. Wow! So sa guni-guni at katang-isip lang po yon ni Marcos at nila Claire Castro ang binabanggit nilang cleared barangays. Kaya nga sinasabi ko, there was already a consolidated report made by the Dangerous Drugs Board, presidential or yung PDEA, no? Drug Enforcement Agency natin, and then ang iba pang mga security-related sector hinggil po sa nag-i-evaluate ng drug situation ng bansa. So 2 buwan bago bumaba si Pangulong Duterte, there was an evaluation made in 2022 April by the consolidated report of these multi-agencies na ang drug-free barangays, drug-cleared barangays ay mga nasa 26,000 na po out of 42,000 na total barangay sa buong bansa. Ngayon, dahil walang maipakitang listahan at wala pong katuturan o kahulugan ang pagbibigay niya ng mga blankong papel, nagalit itong si Claire Castro. At ang mga tagapagtahol ng Malacanang, ang binalikan po nila, ito po ang direktang pagtatanong ng nagtatanong na journalist reporter ng Net25 na si Miss Eden Santos. Kaya wala na pong naniniwala pag sinabi ni Claire Castro na the other day also na there are already 607 balay silangan drug reformation centers. Wow! Nang tinanong ang mga address at saan ito, walang maibigay na detalye. Blanco pa rin. Kaya, when you do the pattern of doing lies, yung nagsisinungaling ka, para po masustain mo ang iyong kasinungalingan, uulit-ulitin mo ang paghahabi o pagbubuo ng iba't ibang forma ng kasinungalingan. But just the same po, manggagaling pa rin po sa iyong mga ginagawa ang pagkakabulgar. Sapagkat ang kasinungalingan po ay hindi pwedeng mag-replace ng katotohanan. That their intention of Marcos and his alipores, kagaya po nitong barker niya na si Claire Castro, is not about promoting yung totoong patakaran at programa ng gobyerno na nagbibinipisyo ang taong bayan. But rather, they want to attack, demolish the legacy, and eventually destroy the political influence ng Duterte administration, especially po ang pagka-insecure ni Marcos hinggil po sa usapin ng paglaban at pagdurog ng mga sindikato at kriminal ng iligal na droga.
Ayun. Kaya pala. Kaya ito pa po ang isang kasinungalingan niya nang siya po ay nag-briefing hinggil sa economic situation ng ating bansa. Sinabi niya na bumubuti na ang kabuhayan ng ating mga kababayan sapagkat lumalago ang ating ekonomiya. Wow! Biglang naglabas ng report ang World Bank at pati po ang Corruption Performance or Corruption Perception Index, CPI, kulilat ang ating bansa. Sa pagdating po ng pag-improve o pag-angat ng per capita income ng bawat mamamayan, nakakulilat po tayo. Inungusan at inunahan na po tayo ng ating mga karatig bansa sa rehiyon ng Asia-Pasipiko like Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Thailand. Malayo na po ang kanilang agwat ng ekonomiya sa atin sapagkat hindi po maruming laro sa politika ang inaatupag at binibigyang konsentrasyon ng pamunuan at pamahalaan ng naturang mga bansa. Di kagaya po dito kay Marcos in the last 3 years, nalulong, hindi lamang siya nalulong sa alam niyo na kung anong ibig sabihin, nalulong po sila dito sa pagwasak at paghanap ng pagkasira o ikasisira ng Duterte legacy. At ganoon din po ang pagwasak ng political influence nila former President Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Yan ang dahilan po na bakit napag-iwanan tayo. Because Marcos, Joel Torrio, does not rule or govern or does not bring governance, but rather, he is doing dirty political operations. Sabi ni Joel Torrio, good morning ka, Eric, mabuhay ka from Sydney, Australia. Ayan. So, malinaw na mga kapatid, mga kababayan, Leo and Diday watching from Pavia. Wow, si Epipanya Faduga. Punta daw kayo, sabi ni Langging, ang aking wife, no, ni Nine, na mag-graduation maya-maya ang aking anak, malungkot ako. Rev Victor Celis will be graduating sa UP Visayas sa Miagao ng kanyang kurso na Bachelor of Science in Economics. Wala po ako sapagkat nandito pa ako sa Estados Unidos, hindi ko na po nahabol, no, mga kababayan. Gusto ko rin po sana noon pumasok sa UP at magtapos sa UP. Although ako po ay nakapagtapos, nakapag-aral din sa isang state university, one of the premier o pangunahing universidad ng tinatawag na state university sa Western Visayas, itong WVSU, West Visayas State University. Hindi po ako nakapasok sa UP sapagkat may mga pangyayari noon na ang aking application for UPCAT po ay pinunit ng classmate namin. Wag ko nang banggitin pong pangalan. Nagkaayos naman kami po sapagkat medyo hindi niya gusto na akong maging valedictorian at hindi siya kontento doon na magkasabay pa kami sa UP. But nonetheless, it's mga nakaraan na po yon. Kaya ako po'y natutuwa na nabawi ng aking pangalawang anak na si Rev Victor Celis ang aking dream to graduate from UP. Nag-graduate din po ako pero hindi na sa UP. After nang bumalik po ako mula sa CPP, NPA, NDF, sa WVSU pa rin po, West Visayas State University, sa kursong AB Political Science. Okay? Kahit ako po ay 40 anyos na. Matanda na po ako sapagkat almost 21 years of my life ng aking panahon po were spent sa loob po ng CPP, NPA, NDF. Na tinalikuran ko na at tinakwil at nilalabanan ko na nga po ang mapangwasak na uri ng organisasyon na yan. So sila Auntie Diday at Auntie Toto Leo, you can go to Sook Arevalo and share kayo doon sa konting salo-salo po sa pag-celebrate ng graduation ni Rev Victor Celis na aking anak. Also, salamat dumating po ang kapatid ni Mrs. at ang kanilang pamilya mula sa New Zealand. May special chorizo na ipinadala si Manong Oscar. Sabi niya, ibigay niyo talaga ito kay Ka Eric saan man siya naroroon. Itong special na pagkain na pinadala po ni Manong Oscar kina Bige, kina Wawi Jones at kina Cheche and Hannah Bro. Okay? So balik po tayo dito sa binabanggit ko. Hinggil po dito sa walang pakundangan, walang pag-aalangan na paggamit po ng sistematikong kasinungalingan.
Alam niyo po ba na sa panahon ng World War II, yung isa sa pinakamalupit na binuo na hukbo o army sa buong kasaysayan ng mundo, yung isa sa pinaka masamang army na binuo noon na nagdulot po ng milyong-milyong kamatayan sa buong mundo sa ating mga mamamayan ay ang Nazi Germany na army ni Hitler, ni Adolf Hitler. At para po magkaroon ng suporta sa impormasyon at magtuloy-tuloy po ang pagtitiwala ng mamamayang Alemanya o ng German people kay Hitler na sila'y magtatagumpay sa digmaan sa World War II, gumamit po siya ng pagsisinungaling at mga manipulasyon ng impormasyon. At ang isa sa architect ng pagsisinungaling ng Nazi Germany sa panahon ni Hitler po ay nagngangalang si Joseph Goebbels. No? Si Joseph Goebbels po, ang Goebbels niya ay spelled Golf, Echo, Oscar, Bravo, Echo, Lima, Sierra. So, Goebbels. Joseph Goebbels, yan po ang kahalintulad ng ginagawa ni Aling Claire Castro. Pagsisinungaling, paglulubid ng diskarte, propaganda, panlilinlang, pagliliko ng impormasyon, at manipulasyon upang lamang mapagtakpan ang kabulukan at kapalpakan ng kanyang amo na tuloy-tuloy po na na-isolate o nahihiwalay sa malawak na hanay ng mamamayang Pilipino dahil sa kanilang kagagawan. So si Aling Claire Castro po, ang barker ni Marcos, ay kahalintulad po nitong si Joseph Jobbel, tagapagsinungaling at tagapaglunsad ng mga maruruming laro ng propaganda at information manipulation, deception, upang lituhin at linlangin po ang mga mamamayan ng Germany during the period of World War II upang maniwala at patuloy na magsuporta sa kademonyuhang ginagawa po ni Adolf Hitler at ng Nazi Army niya upang wasakin ang buong mundo during World War II. So, eksaktong-eksakto po. Kung i-research nyo sino si Joseph Jobbel, ayan po ang pagkatao ngayon ng barker na kinuha ni Marcos. Pero kahit papano po, nakakapagsilbi ito sa taong bayan, not because na tama ang ginagawa niya, but because na i-expose po ang pagkabangkarote, the moral bankruptcy, and the incompetence of the Marcos Romualdez government are all the more exposed to the public by the way itong si Aling Claire Castro conducts herself na mas lalo pong dumadami ang nagkakaroon ng galit at disgusto kay Marcos dahil sa kabulastugan na ginagawa ng kanyang propagandista at barker na si Claire Castro. Okay? Kaya abangan po ninyo, marami pang gagawin yan si Claire Castro. Dito po muna tayo sa ating pangalawang bahagi ng talakayan. Ito po ang paggamit ng modus operandi, kung saan po nagsama-sama ang mga dilawan na politiko at mga taong simbahan, lalo na po sa Roman Catholic Church at ng mga media na kasama nila, noong panahon po na nailantad itong alias Bicoy na iskandalo ng destabilization and dirty propaganda gimmick na ginawa nila Trillanes, nila Hontiveros, nila De Lima, laban po kay Pangulong Duterte, no, mga kababayan. At ito ay nagpapakita na ang pattern, ang historical na relevance kung bakit po tumutugma sa katotohanan ang mga binabanggit at ipinapahayag ni alias Rene na supposedly ay siya po ang tungkol dito sa modus operandi nila Hontiveros na ginamit na po nila noon laban kay Pangulong Duterte dito sa alias Bicoy na special operations to demolish, destabilize, and destroy supposedly ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Subalit bumaliktad po ito at naibulgar. At nakita po natin na ang pagkakaroon ng the same pattern ng pagsisinungaling, ng the same pattern ng tanim witness tampering, scripted po na mga pagbubunyag. Kunwari, may mga support group mula sa Ateneo, mula sa Lasal,
mula sa mga politiko, mula po sa mga negosyante, at pati mga media, ang isang malaki o tinatawag nating grand conspiracy to destroy, destabilize, and eventually, supposedly, ay i-overthrow ang gobyerno ni Pangulong Duterte dito sa alias Bicoy, ang totoo pero peke pala na narco-list. Ito din po ang ginagawa ng mga modus operandi and pattern of propensity to use. Tanim witness, scripted na mga pagpapahayag na kunwari ay may expose, may media na nagbibitbit, may mga evil society groups na nagkukunwaring tagapagsuporta at lalo na po sa hanay ng mga taong